Umani ng iba't ibang reaksyon ang State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino mula sa mga personal na nakinig nito sa batasan pambansa. Ang ilan natuwa pero meron din namang nakulangan. Saksi si Cara David. Na miyembro ng Kamara de Representante at sa bawat pangakong binitawan ng Pangulo, katapat na pangako ang reaksyon ng ilang tauhan ng gobyerno. Halimbawa, sa edukasyon. Bago matapos ang susunod na taon, ubos na ang minana nating 66,800 na kakulangan sa silid-aralan. Yung classroom shortage na backlog po nung iniwan po nung nakarang administrasyon ay mawawala na by 2030. Tapos yan at magagawa natin lahat ng paraan. Meron ng budget dyan. Ang totoo niyan, sa taong ito, meron tayong nakakasa ng mga more than 40,000 classrooms. No? Kaya, kampante ako. Gayon din ang pagpapalakas sa pulisya. Maipagkakalob na ang 74,600 na baril na magagamit nila upang ipagtanggol na talagaan ang bayan, lipunan at sarili. We expect naman na lalong lalakas yung performance ng pulis natin kasi resources-wise ay nadadagdagan na. And morale is getting higher. Ang ilang senador naman natuwa rin sa sona ng Pangulo. Wala akong maipipintas. Hayaan natin yung mga naghahanap ng mabibintas na magbitiw ng pintas pero wala magmumula sa aking bibig. Itong sonny speech niya, palagay ko 9.9. Wala po kayong puna. Wala. Si Vice President Jejomar Binay tiwalang matutupad ang lahat ng ipinangako ng Pangulo. Hindi naman done na yun. Pero kahit ang ilang kaalyado, may napuna ring kakulangan. Since I'm the principal author of the Freedom of Information, inaasahan sana na ito po ay mababanggit. Kaya nung hindi nabanggit, syempre nalungkot rin po ako ng konti. Duda naman ang ilan sa mga numerong binanggit ng Pangulo. There were two statistics that I found glaring. The unemployment rate is going down. Sa lahat ng pinupuntahan ko, parang it's going up. So hindi ko maintindihan kung bakit, paano nila saan nila nakuha yung statistic na yan. May mga sektor naman na di raw nabanggit. Sana naisama, sana. At yun lang naman ang kulang dun sa kanyang SONA, yung mga OFWs, na alam natin na malaking naitutulong para sa ating mga manggagawang Pilipino. Maging ang minorya, may patutsada sa Pangulo. Corruption exists in all administration. Hindi naman pwedeng ang culprit na lang ay yung nakaraang regime. Ang ina-expect kong sasabihin niya kasi is how he will address the problems being faced by Juan de la Cruz, who are his bosses. Yung pagtaas po ng presyo ng gasolina, pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng tubig, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.